The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. Next topic, tipping sa ibang establishments. For example, restaurant. Pag kumakain kayo, wag lang sa fast food kasi you can't tip in fast food unless meron silang tip box, Yes. right? Okay, let's start with that. Nagtitip pa kayo sa tip box sa fast food? Sige, ako na. Ako pag yung mismong tip box nila, kasi usually tip box nila nasa counter or somewhere, parang hindi na ako napupunta doon. Pero usual yung, kasi sa mga kainan, ang lagay nila ng pag magbi-bill out ka, di ba? Parang Yung tray. tray. So, doon ka na lang nagbibigay. So, minsan pag change, hindi mo na kinukuha. So, hindi mo na sasabihin, boss, tip, automatic na yun eh. Lalo pag yung mga common places na kinakainan mo, kilala mo na. Pagkabatian na. Minsan kaya pag nakikita ko pa lang, parating ka pala, boss! Alam mo yung asikaso ka na, kilala ka na, boss. Lalo na pag maganda yung tip mo, lagi ka nagbibigay. Kahit sabihin mong small amount, pero every day or every time na nandun ka, nagbibigay ka. Lalo pag natatapatan niya na siya lagi. So, yun. Nagkakaroon na ngayon ng parang, oy, tako to. So, Ikaw, do you tip sa fast food? For fast food, kapag merong service charge, I think that's enough for me na, I paid for the service charge already. Di ba service charge sa ano yan? Fine dining? For fine dining. Pero Fast food, Jollibee, McDo, Burger for fast King. food, no. 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 Yeah. Parang laging puno, no? Yes. Yeah. I only experienced it once. I never tipped that, which nakakita ko lang yung iba, bariya lang nilalagay. As in, talagang centavos and all that. Yung mga nagbabayad ng cash. Pero kasi karamihan ng tao ngayon, a lot of them is digital na. Di ba? E-wallets. Yes. Ikaw, sabi mo, hindi naman kailangang fine dining. Pero pag restaurant, like parang sabi na, karinderya or mga Paris, sa gilid, di ba? Yan, nagtitip ka, lalo kung regular customer. What about you? Yes, of course. Kasi at some point, you're gonna go back to that place. So it's better na, you left the tip and you showed them na you like the service. So if you go back, eventually, yun nga, sabi ni Sir kanina, alam mo yun, welcome ka nila na parang loyal customer ka nila ever since before pa. So yeah. Regular tipper ako, whether it's a small restaurant, fine dining, fast food, di ako nag-tip. Actually, never. I don't remember last time I tipped, honestly. I only tipped like a guy who was cleaning yung table. Kasi ang dami siya lang mag-isa, tapos nakita na understaff. So parang binigyan ko lang, parang ng 50 or 100, I can't remember. But fast food, yung sa may cashier mismo, I don't remember giving a tip. One thing I realized, sa mga, sabihin natin fine dining or sa mga karinderya, yung nasa yung mga pares, pag nag-iiwan ka ng tip sa tray, right? There's one thing I realized. Natitip ba yung nasa kusina? Yan ang tanong ko kasi parang, nga pala, no, tinitip po yung mga waitress, wait staff. Pero yung nagluto ng pagkain mo, umaabot ba sa nila? Yun yung tanong ko one time. And then I asked someone from, he came from a fine dining, parang minsan hindi umaabot. Minsan tinatago nila. Yan. Hindi na nakakarating. Yung iba hindi centralized. So yung iba bigay lang. So kawawa naman yung nasa kitchen. 'Di ba? Sila nga nagluto ng pagkain mo tapos hindi umabot yung tip. So right now, even kung fine dining yan or regular restaurant, lumalapit ako doon sa malapit sa kusina. Sino yung nagluluto dito? Pag nasasarapan ako, binibigyan ko sila ng Direct. Isa. Yung iba, sobrang bait, sir, centralized. So, nakakuha naman namin lahat. Tapos sila, centralized pa talaga. Kasi yung iba, sinasabi centralized, hindi pala. Pero in a lot of the fine dining, kahit may service charge, kahit centralized naman sila. Yung mga regular restaurants, yung mom and pop restaurants, yan, minsan, hindi talaga umabot sa kusina. Which, I believe, sila dapat mauna sa tipping, yung sa kusina. Kasi sila nagluto ng pagkain mo eh. Yes, Nung nasarapan ka, you have to thank them. Yung assistant tsaka yung cook or yung chef. Dapat sila. Tapos yung wait staff. I'm not saying this for everyone. They have to be equally treated the same way. Diba? Kung sa wait staff, bibigyan mo na let's say 20 pesos, hindi dapat may 20 pesos din yung sa likod. Yes. Yeah.
Sino ang pinakamalaki nakukuha ng tip sa mga ganyan? Parking boys. Di ba? Parking attendants. Right? Sila ang grabe. Di ba? Sila ang paldo. Yeah. Oo. Sila yung mga hyper makakuha ng customers. Imagine. Pero ang laki ng mga... Siyempre, iba nagtitip ng malaki to find parking. At dapat yung... Siyempre, bantayan. Kaya ako minsan 50 pesos. Malaki na. Bantayan mo ha. Yeah. Baka kasi pagbalik ko, flat tire na. Yes. Diba? So, I think when it comes to those types of tips, lalo pag restaurant, Yes. I think lahat dapat parang we're obliged na, no? Obligation na natin. Parking, attendant, wait staff, chef, cook, assistant. Diba? Pati yung mga ay, wala naman janitor yung sa mga diba? Mga cleaning staff. Usually sa mga hotel yan. Pero, restaurants, tip or no tip? Ano sa tingin mo yun? Hindi naman kasi ako masyado talagang sa restaurant eh. So, kung ano lang yung charge, ayun lang yung binabayaran. Though for parking boys muna, I think we tip them kasi it's for the convenience. Leaving your car na makakita ka kagad ng parking, that's convenient. You give them tips kasi they're gonna watch your car, that's convenient. So especially for restaurants, the convenience of being able to sit down agad kasi may waiter na nagpaupo sa'yo, that's convenient. You'd tip them. Pero for tips na for fine dining and then my service charge, I think that's like what I said kanina. Siguro Hindi I na. won't tip na rin po. Pero you'd check the receipt. If you don't see a service charge, there's this is what you call the gentleman's tip, I think, or is that's what gentlemen do? Na they tip lalo na Hindi ba yan gentleman's tip sa ano yan? Sa mga club? sa tip. Sorry, ibang subject. Well, yeah, pero watching those American movies, those Western movies, I think gentlemen, those kinds of people, they tip as well. And I think the movies that you watch, kung US based yan, kung Hollywood, kusa sila mag-tip. Yeah. Pag hindi ka nag-tip doon, magagalit sila. Yeah. Or maybe depende rin yan sa siguro, let's say, in general, depende yan sa kumakain. Not all the time naman na, alam mo yun, you have extra. Alam mo, medyo mahirap ang panahon ngayon. Hindi porket maganda yung tsura mo. Meron ng laman yung Oo, bulsa may mo. laman yung bulsa mo. Baka talagang mapostura lang talagang dating. Ako, I have a tip. Tip pala. No, tip lang sa mga service providers. Kung restaurant ka or let's say barbershop. Okay? Yes. For example, barbershop. Punta ka doon, you get their service and everything. Ang tip ko doon para sa nila is, dapat meron na kayong QR code. Kasi totoo yan. I don't carry cash most of the time right now. Kung meron naman, by chance, siguro twice a week na meron ako cash. Pero most of the time, buy ko na either card or e-wallet na. Di ba? Yeah. For example, parking attendant. Gosh, wala akong barya. Yeah. Sasabihin, boss, susunod na lang ha. Di ba? Susunod, maala nila. I mean, the thing is, what if you don't have cash also or barya? Right? So, dapat, ang tip ko dun sa mga, dapat meron na silang QR. Tip na kita, QR na. Dapat high-tech din kayo. Yung nagmamalimos nga, kung hindi mo siya bibigyan ng barya, ay, boss, sorry, wala akong barya. Okay lang, may terminal ako dito. May POS. Totoo, sila ka, may terminal. Yeah. Diba? Pero yung mga, it's true, especially yung mga aesthetics. That's aesthetics clinic, yung mga, what kind of service? For example, talyer. Dapat prepared na kayo. Kasi kung wala talagang barya yan, di ba? Dapat may QR. Kung kaya nyo, terminal. Di ba? Ready. Diba? Pwede credit card, pwede check-in. No, but nahirapan ako minsan mag-tip kasi wala akong barya. And it's not, we live in this day and age, 2025. Lahat naki-e-wallet na, di ba? Hindi ka updated kung hindi ka naka-e-wallet. Pero dapat lahat naka-e-wallet. We do Lazada, Shopee, and all that. So, diba, we have to consider easy ways to tip as well. Pero kasi, like me, wala akong barya. Anong gagawin ko? Diba?
Anything you guys want to add? Add ko na lang din sa regarding dun sa mga parking boys. Some drivers parang napipilitan silang mag-tip kasi they don't want anything na mangyari dun sa sasakyan nila. Yeah. Kasi let's say, sabi mo nga nung kanina di ba, wala kang barya. Pag wala kang barya, sasabihin tuloy ng parking boy, palusot ka, wala kang barya. Di ba? Kahit sabihin mo, 5 pesos lang yun, di ba? Pero sabi mo, kung hindi ka naman lagi talaga nagdadala ng barya, lalo pag sa kotse, wala kang barya sa kotse. So ngayon, parang kanina lang, na punta kami sa isang small store. So alam mo naman, mga parking boys, malayo ka pa lang, hindi ka pa lumiliko, alam mo na. Sinesenyasan ka na kagad So, pag paalis ka na, automatic, nakaabang na kagad sila hindi naman sila lalahad pero didikit sa sasakyan mo. It means na, bigay mo na yung bayad mo. Tendency, pag wala kang maibigay, yung ibang parking boy, tinatandaan nila yung sasakyan. Yun ang masama doon. Yung target na. Target na. Pagbalik mo, yari ka sa akin. Para kasi, so ngayon, ang mga driver, kahit napipilitan tuloy magbigay. Pag naman, babalik ulit tayo. Pag naman maliit na barya bigay ng piso, gagalit. Kasi parang ngayon, yung piso parang walang value sa kanila Hindi na bibigyan ng value. Yung 20, actually ngayon, parang wala ng value. Kailangan nasa 50 pesos. Imagine mo 20. Ako piso pa lang yung Ever since nung nilabas nila yung coins na 20, feeling ko it has no value anymore when you give it. Kasi dati, pag binigyan mo ng papel, iba pa din. May papel. Ngayon, nung ginawa nilang coins, parang napansin ko pag binibigyan ako, parang iba ang tingin sa akin. Parang 20 lang. Iba ang dating ng yung value ng pag sinabi mong barya. Yes. 20 na coin, 20 yes. na bill. Pag binigay mo, boss, barya. Pero pag Diba? binigay mo yung 20 na Papel. bill, Iba. walang reklamo. Di ba? I don't know. Pero ngayon, ang bill ngayon, pag pinakamalit na bill, 50 pesos, papel yan, 50 yan. Yeah. Pero yung coin, 20, late na bro. Tinandaan na. Yeah. Ewan pa ba? It's a crazy world we live in. Yeah. What other establishments, bukod pa sa restaurants, what other establishments do we give tips to? Car wash. Nagtitip pa kayo sa car wash? Yes. Okay. Magkano? Small na. Ikaw, kotse mo, motor mo. Mga 100 siguro. Yes. 100 Wow, big pesos. tipper ka. Big tipper ka. Pang na yan. Hindi kasi marami po akong request. Parang pagkatapos mag car wash, sabi ko, may basa pa din. Boss, pakipunasan naman ng hindi maayos. Kulang yung yung tire block. Demanding pala ito sa yung tire block, kulang. May 1 inch na gano'n. So, ayun. If I see na ganun. And Good may tipper extra, ka pala. That's good. Yeah. Sa mga nagka-car wash dyan, dapat kilala niyo yung mukha nito. Tandaan nyo to. Bisita. Yeah, I think that's 100 for what? Sedan? SUV? For SUV. For SUV, yes. Okay. That's decent. Kasi malaki yung SUV, di ba? Big. Sabi niya Fortuner, yeah. Medyo malaki. Yeah, I think that's decent. Decent. Yeah, very decent. Okay. Any other industries or any other businesses? Car wash. Ano pa? Catering services. Sorry. Food pa din yun. For food. Yeah. Industry. Apart from food. Groceries. Ayun. So groceries. Yan, ang dami mong groceries. Ihatid ka sa kotse. Did you know that there are most of the groceries, pansinin nyo. Yung bulsa nila, yung pants, akala mo may bulsa, wala. Bawal. At bawal itip. Did you know? In a lot of the groceries. Nagkaroon kasi ng problem way back na they decided na wag na tayo mag-accept ng tip. At pag tinanggap mo at nahuli ka, tanggal ka. Hindi ko lang tanggal or warning or anything, but very na daw yung sa tip sa mga grocery stores. For example, grocery ka, labas ka, cart, tutulong sa'yo. Yes. Yung, I don't know what you call them. Yung isa may baggers sila, di ba?
Pag hinatid ka sa kotse, pansin mo, hindi na tatanggapin yung ano. You give them, they'll be like, ay, hindi po, sir. Not because they don't want to, but because bawal sa kanila. At pag nahuli pa sila, that's malaking problem makakuha ng warning, and then siguro I'm not sure if ma-terminate sila or anything like that, but the reason behind that was because yung iba, dati nung okay lang tumanggap ng tip, nag-aagawan sila ng customer. At to the point, nag-aaway sila. At I think there was this one scenario, kaya pinagbawal nila kasi muntik na, nagsaksakan na sila eh. Ay, grabe. Oo. Kasi nag-aagawan sila customer. I don't know kung gamit yung ballpen o kasi di ba yung mga bagger may blade para sa tali dati. May blade sila. Ngayon bawal na yung blade, bawal na yung anything that's sharp to cut. Ballpen paminsan-minsan lang, pero kasi yung ballpen pwede pa rin. Yeah. So pinagbawal nila yun kasi nag-aaway nga sila. Tapos yung iba mas masipag kaysa sa iba. Kaya in that time I think yung customer na yun specifically kakilala nila kasi lagi nagko-grocery doon. Parang siguro binibigyan ng 500. So, nag-ano sila. And this happened in, I think, somewhere in Kansas City also. And so, kaya pinagbawal nila. Yeah. So, pansinin nyo na ngayon, parang pagpapasok yung mga baggers or uuwi, kinakap-kap talaga. Yeah. Chine-check. Up to the shoes, yung sa loob ng socks and everything, they have to check everything. Yun, ayaw nila yung may tumatangkap ng tip. I think that's one of the main reasons. But I'm sure there are other reasons for that. But yan yung chatter yung na-share sa akin before. Yun. Any other businesses? Okay na tayo? Good na tayo? Wala na eh. Yeah. Wala na maisip. Alright.